Binabasa mula sa aklat ni Sirach. Nilikha ng Panginoon ang tao mula sa alabok, at ito'y sa alabok din uuwi. Binigyan niya ang tao ng takdang haba ng buhay, ngunit ipinailalim sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay sa ibabaw ng lupa. Pinagkalooban niya sila ng kalakasang tulad ng sa kanya, at ginawa silang kawangis niya. Inibig ng Panginoon na ang lahat ng may buhay ay matakot sa tao, at maghari ito sa mga hayop sa lupa at ibon sa himpapawid. Binigyan sila ng Panginoon ng 5 pandamdam, at binigyan pa rin ng pang-6, katalinuhan, at pang-7, isip. Sa pamamagitan nito, nabibigyan nila ng kahulugan ang nagdaraan sa pandamdam. Binigyan niya ang tao ng dila, mga mata at tainga, at kapangyarihang mag-isip at magpasya. Pinuspos pa niya ng kaalaman at karunungan, at tinuruang kumilala ng mabuti at masama. Pinaliwanag ng Panginoon ang isipan ng mga tao, at ipinakilala sa kanila ang karilagan ng kanyang nilalang. At ipinahintulot niya na ipagkapuri nila magpakailanman ang kanyang mga kahangahangang ginawa, upang papurihan nila ang kanyang pangalan, at ipahayag ang kadakilaan ng kanyang mga gawa. Ibinigay niya sa tao ang kanyang mga aral, at ipinamana sa kanila ang kautusan na nagbibigay buhay. Nakipagtipan siya sa mga tao magpakailanman, at ipinahayag sa kanila ang kanyang mga kautusan. Ipinakita sa kanila ang kanyang di matingkalang kamahalan, at ipinarinig sa kanila ang kanyang bathalang tinig. Sinabi niya sa kanila, huwag kayong gagawa ng masama, at ibinatas sa kanila ang tungkulin ng bawat isa sa kanyang kapwa. Nakikita ng Panginoon ang lahat ng ginagawa ng tao, at walang nalilingid sa kanya na anuman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nahahabag sa may takot sa kanya. Alam niya na alabok yaong ating pinagmulan. Alam niyang babalik din sa alabok kung mamatay. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Ang buhay ng mga tao'y parang damo ang katulad sa parang ay lumalago na animo ay bulaklak. Kapag ito ay nahanginan, nawawala't nalalagas, nawawala man din ito at hindi na namamalas. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay tunay na walang hanggan. Sa sino man sa Kanya'y may takot at pagmamahal. Ang matuwid niyang gawa ay wala ring katapusan. Yaong magtatamo nito'y ang tapat sa Kanyang tipan. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, "Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata, huwag ninyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila naghahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo, ang sino mang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya." At kinalong ni Jesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Isang pinagpalang Sabado po sa ating lahat. Ngayong linggo pong ito tayo ay nasa ikapitong linggo sa karaniwang panahon. At mga minamahal na kapatid, malapit na lang po ang Kwaresma. Ito pong linggong ito po yung last week bago po tayo pumasok sa Kwaresma, sa Lenten season. Next week po ay Ash Wednesday, kung kaya ating paghandaan po ang mga banal na araw na ito. At ngayong araw pong ito sa ating Ebanghelyo, atin pong narinig kung paano po ang Panginoon ay nagpakita ng kanyang pagmamahal sa mga bata. Kung paano yung mga bata ay pinigilan ng mga alagad na lumapit sa Panginoon. Siguro naman, hindi po masamang tao yung mga alagad. Yun nga lang, syempre, tayo po mga medyo nakakatanda
Alam natin na mga bata may kakulitan, malikot, minsan maingay, takbo dito, takbo doon, sigaw dito, sigaw doon. Siguro po, yun yung nakita at narinig ng mga alagad kung kaya medyo kailang pinigilan. Huwag lumapit ang mga alagad sa Panginoon. Huwag niyong guluhin ang Panginoon. Yun nga lang, nang makita ng Panginoon ang ginawa ng mga alagad, medyo po nainis ang Panginoon at sabi, hayaan ninyong lumapit sa akin ng mga bata. Kasi sa mga gaya nila, ang paghahari ng Diyos. Maging mga bata tayo. No? Totoo mga minamahal, ang mga bata naman, although may mga napaka-cute na mga bata. May mga bata, pag nakita mo, parang gusto mong tumawa, ang cute-cute, ang sarap laruin. May mga batang malambing, pero isa rin katangian ng bata, malikot, maingay, at minsan pa nga, ang mga batang ito may mga, sabi, medyo naughty. No? Ito yung ating mga naalala sa mga bata. Pero, it is good for us, therefore, to be reminded, God loves us just the same. Naughty or nice, anak tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Hindi po dahil lang yung ating kayang gawin ay maganda o mabuti, doon nakadepende po yung ating halaga sa Diyos, na tayo mahal ng Diyos. Kahit pa nga po yung mga taong nagkakasala, nagkakamali, no? Mahal pa rin po sila ng Diyos. Ito po ang dahilan kung bakit po tayo mga Katoliko, no? Tayo po ay hindi panig po sa death penalty, na hindi porke nagkamali na yung taong ito, wala na yung karapatang mabuhay. Bitayin na yan, no? Hindi po. Ang pag-ibig ng Diyos, hindi po nakadepende sa kung ano po yung magandang nagawa natin o tayo po ay gumawa ng masama, therefore, hindi na tayo mahal ng Diyos. Hindi po. Ang pag-ibig ng Diyos nanatili, whether we are naughty or nice. Ito ang pag-ibig ng isang magulang, di ba? Ang isang bata po, kahit pa nga makulit, maingay o mabait po yan, may mga araw na maayos naman, maingay minsan, ang magulang, ang pag-ibig niya nanatili. Kahit pa nga po, may mga pagkukulang ang kabataan. Ito po ang ating huwag kakalimutan. Totoo, minsan, nagkakasala tayo. Nagkakamali tayo. Pero hindi nangahulugan, ayaw na sa atin ng Diyos. Dahil tayo po ay anak ng Diyos. Mahal na mahal ng Diyos. Wala tayong kailangang patunayan para tayo mahalin ng Diyos. Ito po ang sabi ni San Pablo sa mga liham niya, no? Even when we were still sinners, God already loves us. Kung kaya, mga minamahal, ito hinawa ang ating pong pananaw sa ating pong kapwa. No? Yes, minsan may mga kapwa tayong hindi kamahal-mahal. No? Yung ugali po, yung itsura siguro, yung amoy siguro, tayo nagawa ng hindi maganda. Yung time na gusto mo nang gumanti o gawa ng masama ang taong yan, huwag kang makakalimot. Yung aalahanin, yung bilin po ng Panginoon. Mga anak tayo ng Diyos. Anak din siya ng Diyos. Opo, kapatid mo pa rin siya. Kahit nagkasala, iyong pahalahanan, iyong gabayan, iyong ituwid. Pero sana, huwag mong susukuan. Dahil anak din po ng Diyos yan. Hindi lang po tayo ang karapat-dapat mabuhay sa mundong ito. Kahit po yung mga mahihina, may mga pagkakamali, anak din po sila ng Diyos. Opo, mahal din po sila ng Diyos. At tayo din magmakakalimot kung paano sila nagkasala. Tayo din minsan nagkakasala. Pero hindi po tayo iniiwan o sinusukuan ng Diyos. Nawa po, sa araw na ito at sa mga darating pong araw, ito pong ating panghahawakan. God never gives up on us or on anyone. Yes, minsan po, nagkakasala, nagkakamali, nakakahiya yung ating nagawa. Pero ang Diyos bilang po ating magulang sa langit, hindi po tayo susukuan bilang kanyang mga anak. Hayaan niyo pong tayo manalangin sabay-sabay sa ating pong puso na nawa tunay. Panghawakan natin sa ating pananampalataya na tayo mga totoong anak ng Diyos. Panginoon, dadalangin po namin na tunay nga aming pahalagahan kung paano kami yung nanawag na iyong mga anak ng Ama. Nawa kayo mamuhay bilang karapat-dapat na mga anak ng Diyos, marunong gumalang, magmahal, at magpakumbaba. Kung paano ikaw nagpatawad, nawa kami din matutong magpatawad dahil ang hangad namin, like Father, like children. Sa mga pagkakataon, Panginoon, na aming susukuan ng aming kapwa, iyong paala sa amin na kami din ay hindi kailanman
Sa kabila ng aming pagkukulang, iniiwan at natalikuran ng Diyos. Nawa kami din, huwag namin sukuan ng aming kapwa at kayo matuto ring magmahal, magpatawad, maggabay, magturo. At sa huli, ay aming akayin ng bawat isa, palapit sa iyo. Ikaw na nabuhay at naghahari, magpa sa walang hanggan. Amen. At nawa, pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Isang pinagpalang Sabado po sa ating lahat.